Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode nating Spoiler Alert Review. So bago pang lahat, ako nga pala Sen Yui. At huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating social media platforms. Pa-follow at pa-like ng aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron pa kami sa pang Facebook page saan lumalabas ang What's News at Inuman Session sa facebook.com/fpsmedianca. At meron pa tayong YouTube at Twitch, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos natin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaw po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. So yun, ngayong gabi pag-uusapan po natin kasama sila Kuya Yeri at Gama, kaway-kaway, ang hello guys. Netflix na documentary na The Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist. Yes, so ito nga nasabi ko nung last episode natin na yung Untold ay series of documentaries to eh. Pero itong re-reviewin natin, ito yung ito yung nag-trend eh na Untold kasi di ba? Di nag-i-exist yung girlfriend. Ikaw ba, yung girlfriend mo nag-i-exist ba talaga? Totoo ba yan? Existing. Nag-picture ka? Hello, Rem. 2D lang, 2D. 2D. Ikaw ba sa inyo, nag-i-exist ba yung boyfriend mo? Marami na sa virtual world. Madami. Grabe. Nawindang ako doon. Grabe. Collect and collect, then select, Yun. So yun. So sige, umpisahan natin yung documentary na ang weird. Di ba? Na hindi nag-exist yung girlfriend ng isang sikat na NFL football player. Footballer to na alam niyo naman ang NFL mas sikat sa NBA sa sa US. Yes, oo. Pero ito, nag-start nung college. Kumbaga yun yung version ng UAAP, NCAA, mga ganyan. So, ang dito is parang, let's say, nag-umpisa to 2009, di ba? Yes, 2009 yung timeline niya. Nung nag-umpisa yung career nitong si Kuya na taga Hawaii. Tapos, nabigyan siya ng pagkakataon mapaglaro sa Notre Dame. Yes, College. Notre Dame College. Isa sa mga magandang college siguro yun sa footballer sa America. Yun. So, nag-start to ay merong isang footballer din na hindi naman niya pangarap maging footballer pero yung pamilya niya ay pinupush siya, lalo yung tatay niya na maging footballer. Ito ay si pangalan to? Ang hirap ito Ang hirap kasi sila ay Polynesian eh. Yes. Kaya medyo si Teo, yun lang. Si Manti Teo. Si Manti Teo yung bida. Yung pinaka isa sa yung nawawalan ng girlfriend. Tapos yung counterpart naman nung sa interview ay si paano ba i-pronounce yung name? Rihanna, yung niya, yung nagpapanggap niyang girlfriend. Hindi, yung si Raul. Sino yun? May tumatahol dyan. Narinig yan, oy. Yung ba? Teka, hinahanap namin. Ang hirap kasing i-pronounce ng pangalan. Naghanap ako ng Rihanna? Hindi, si Lenay kasi yung pangalan ng Tuya Sosopo yung apelido. Ang pangalan ay Rala na lang! Raya, may panganaya. Ronaya. Ronaya ba pronunciation nito? Kasi yun yung cousin nakalagay Ronaya. Ronaya Tushesopopo. Sosopo, yun na yun. Basta yan. So itong sabihin na natin kasi ngayon nagta-transition siya into a transgender. Ang tawag sa kanya yung Naya. May identity crisis yun. Yes, nung panahon na yun. Kasi hindi niya maintindihan yung identity niya noon dahil yung yung tatay niya nga, pinupush siya mag-football dahil gusto niya maging lalaki. Alam mo naman ang mga Polynesian. Hindi, tsaka yung Christian tsaka Christian siya upbringing. Oo. Grabe. Na talagang nagsa-serve siya sa church, ganun, pa siya, kumakanta pa nga ata siya Kaya may dedication siya sa church Kaya hindi mo mapagkakailan na ganun pala, may identity crisis pala siya.
Sexuality crisis. Oo. Kasi di niya alam bakit. Yun. And isa sa mga outlet niya, gumawa siya ng isang fake na Facebook account. And pinangalanan niya ito. Lenay. Lenay Naile. Linay yata ba siya? Lenay. Lenay, basta yung apelido nun. So may nakita na siya picture sa Facebook or sa internet. Yun yung ginamit niya. Binigyan niya ng personality yung babae. Lenay Kapua. Basta gusto niya. Basta sarili niyang personality, sa likes, hobbies, mga ganun. And isa sa mga na-add niya is yung itong football player. Yes, na si Manti Teo, yung mga fans ng NBL. Tapos itong si Manti, NFL, siguradong kilala to eh. Itong si Manti, may siya religyoso na... Same sila halos. Eh, hindi na nga. Sabihin natin pagka-naive. Oo, medyo. Kasi kahit nga tayo ngayon, sa panahon ngayon, may mga nabubudol, kahit na edukado man yan, may mga na-scam, may naloloko. Pero dito kasi, ang mas pinapaanan, paano ba talaga nag-start para sa point of view nung nabiktima at saka yung gumawa ng fake account. So, ano yung natuklasan natin dito? Okay, si Naya, may malaki rin siyang kasalanan. Yes, napakalaki ng kasalanan niya. Sa totoo lang. And aminado naman siya, pero ang pinagsimulan kasi ng kasalanan, hindi siya intentional. Parang gagawin lang niya for friendship, gano'n. Actually, nung mga 2009, 2010, uso yung mga poser. Mga nagpapanggap ng yung mga catfishing na tinatawag. Maglalandian. Lalo sa game, ang tawag dyan ay chiksilog. So, ito yung habol ni Naya, makipag-flirt sa iba't ibang lalaki. Marami siyang ina-add hindi lang yung Tapos pag gusto na makipag-meet ng lalaki, nakipag-break na siya. Ayun, nagustuhan niya tong si football player, Kasi wholesome. May masyadong mabait ng lalaki. Tapos parang meron silang nakukuhang inspiration sa isa't isa. So, college. High school pala. Kasi nag-college siya nung bago siya mag-NFL eh. So, hindi pa actually, naging magkaibigan muna sila. Tapos, saka na, na-develop ang sa. Ngayon, itong pangalan ito? Si Naya, after niya pa-inlove si Manti. Si Manti. Habang si Manti naman, umuusbong ang karir. Nagiging dahil sa talented yung bata eh. Marami siyang as in hindi pa siya natatalo, tama ba ang word niya? Doon sa sa college career niya, yung wala siyang talo. Habang tumatagal, umuusbong na yung career, sumisikat siya. Ito si Naya, hindi niya mabitawan. Alam niya masama yung ginagawa niya. Hindi niya mabitawan si Manti. Siguro inisip din niya na feel niya may future sila pag ganyan, natuloy yung nila. Kaso at the same time natatakot siya. So one time may pagka na-insecure siya sa dahil nga long distance relationship, uso yun sa insecurity sa sa magkalayo yung relasyon eh. Siya, pinalabas niya na may sakit siya. Na-aksidente siya. Na-aksidente muna siya. Pinalabas niya na-aksidente siya, nasa life support, mga ganyan. And at grabe yung acting niya. Ito nga nakakatuwa tuloy. Ito nga dito eh kasi nakakagamit sila ng voice changer eh. Kasi siya lang ang lahat nung technically hindi siya gumawa ng voice changer. Binabago lang niya boss niya. Magaling lang talaga siya magbago. Magaling lang siya. Kasi pinakita niya yung sa kay Dr. Phil. Sabi kasi nga ayaw maniwala. Pwede daw siya pang Disney. Pero anyway, ang nangyari is yung hindi niya mapakawalan yung si Mati dahil nga na-hook din siya eh. So, imbis na gawin niya yung tama na tigilan na niya o i-break na niya kahit paano lalo pang humaba. Hindi niya mabitawan nga. Lalo niya tinuloy. Katulad nung na-aksidente ko tapos natuklasan na meron pa siyang leukemia. Kasi gusto na niyang mag-end ata di ba? Pero siya, ayaw pa niya bitawan. Kasi gusto lang makipagkita ni Manti nun eh. Nung mga panahon na yun eh.
Ngayon, ang nangyari naman, akala niya siguro madedeter itong binata. Ang nangyari, araw-araw, tinatawagan niya yung kasi akala niya, nagbibigay siya ng hope para humaba pa yung buhay nung nasa kausap niya sa kabilang kasi din, line. religyoso rin si Manti. Yes. And in a way, parang parang tumama sa kanya na, uy, may nagagawa ako for someone. Parang nagkaroon siya ng doon, purpose. Pero yun nga, lumaki yung gulo up to the point na malapit na siya ma-award na isa siyang prestiyosong award. At papunta na sila sa finals sa national finals. Hindi, wala mo na doon. Ay, hindi pa pala. Yung muna, hindi pa masyadong usbong naman yung karir niya dito. Pero biglang namatay yung lola niya. Oo, namatay yung lola niya ng umaga ng Tapos itong si Linay. Sinaya, biglang sinalipian ng masamang spirito. Bigla niyang sinabi, uy, patay na yung nagpanggap siyang kapatid nung girlfriend. Tapos sinabi niya na namatay na nga. Hours lang after mamatay nung lola niya. Although di naman niya alam na namatay yung lalaki, pero pa rin bad timing pa rin Yun nga, nataon nga ng araw na yun yung lahat ng yun. Kasi after nabalita ni Mati na siya namatay yung lola niya, medyo naging cold siya sa lahat ng tao. Kasi nga, nag-grieve siya So, tsaka, I think kasi nagkikrave ng attention tong isa. Bakit ka cold? Biglang niya, sige, mamamatay na. Tingnan ko ka magiging reaction. Usually, ganun sa mamamatay na ako, bahala ka ganun. Tapos minsan nga, sa Facebook, ang uso dyan, deactivate ng Facebook Pag gusto yung pangalanda ka na depress ako. Ngayon, sa itong si Manti, nasa sa college ba yon yung nanalo siya? Anong yun? Yung... Sana na siya na nun. Di siya nanalo. Runner-up lang siya nung isang prestiyosong award. Dun sa yun, nang namatayan siya ng lola ba yun? Lola, tapos yung girlfriend niya. Tapos yung time na yun, may laban sila. Hindi, practice pa lang. Pero nung week na yun, syempre, hindi pa siya nakaka-recover. Parang dinedicate niya yung yung laban na yun sa namatay niyang lola at sa girlfriend niya. Naging source of inspiration niya. Oo. At nanalo sila ng 7-0? 12-0. 12-0. Doon nga, nanalo na siya undefeated sila. Undefeated sila sa sa division. Doon nag-start na banggitin niya yung tungkol sa girlfriend niya. Kasi nga, alam ng mga tao na namatayan siya. Double heartache ang nangyari. So, yun, hanggang sa... Pinpublic share na niya yung girlfriend niya. Kaya nga, I think na hindi siya... Isa siya sa victim at kasi ang nangyari later on ini-instigate siya. Akala ginawa-gawa lang. Ngayon itong si Naya, sa pag-aasam na may matuloy na something, hindi siya huminto lang na na after patayin si Hindi, ang nangyari, yung buong season ng laban, yun yung ginagamit ang mantra ng North to Reign. Oo nga, pero hindi pa niya... tingnan na, patagal lang muna natin na kasi parang agad-agad championship. Hindi. Yun nga, 12 labans. Nanalo sila. Tapos, umingay talaga siya sa lahat ng mga publications, sa TV, sa ESPN. Kasi may talaga siya, may laro talaga siya number 1. Tapos yung inspiration nga na ganun yung nangyari sa niya. Tapos nakakapaglaro pa siya ng sobrang galing. Yun, then yung sa Itong si Naya, hindi lang siya minto sa pagkamatay. At kinaibigan niya si Manti as a boy, as a man. Na pinsan ni Lanaya. Tapos nagawa pa niyang isama yung nakababata niyang kapatid. Sinama niya sa kalokohan niya. Pero hindi rin din siya doon tumigil kasi nga siya din yung nagpagulo kasi kung tutusin tapos na tapos na. As in, nakaka-move on na yung bata Tapos bigla niyang sabihin, bigla ako na-miss makipag-flirt sa kanya. Ako sabihin natin, buhay si Naya, walang hiya. Buhay si Linay. Ngayon, ang nangyari, naguluhan tong si lalaki. Okay, kung totoong ikaw yan, patunayan mo, picture na merong date, petsa, tapos yung hand sign. Yung hand sign niya na ginagamit.
meron niyang lumabas na picture. So, ano siya, parang na-confuse. Oo. Pero kung ngayon ngayon tinanong, maraming makakagawa pa rin ng picture na yun. Kasi edit lang na Photoshop eh. Pero nung time na yun, mahirap pa. Pero kasi ang ginamit niya, totoong picture ng totoong tao eh. Yun ang ano. Kasi ang ginawa ni Inaya, kinausap niya yung... May-ari nung totoong... at parang nagpa-fan sign. Tapos yun yung specific na hinihingi. Ang pinalabas niya, para may kaibigan daw siya na, ay may kamag-anak, o kaibigan na, na may sakit, kailangan ng inspiration. So, nagpa-fan sign ng ganon. So, ang ano pa, ito ay bago yung championship. Yes. 2 days before the championship, hindi makalaro ng maayos tong si Kuya. Kasi gulong-gulo siya. Ano yung nangyayari? Anxiety. Nagkakaroon na siya ng anxiety noon. Napag-usapan na rin nila na na siya ay na-catfish. Yes. Hindi niya naintindihan kung ibig sabihin nun. Hindi yung hito Baka akala nyo hito. Yung catfishing dito ay, ayun nga, parang na-chick silog ka nga. So, yun. Nabudol ka. Nalaman na niya na catfish siya. Ang problema ngayon, pumasok dito ang media. Yes, kasi ang mali ng mainstream media, hindi sila nag-fact check. Ngayon, meron silang parang tip na sinabing kasi nga parang unusual eh. Pag search mo yung pangalan ng girlfriend niya, walang lumalabas na prior yung pinaka niya. Original na niya. So kumbaga, ang dami ring nagtaka. Kaya pinact check ng mga isang maliit na sports blog lang eh. Pero, 8 lang ang empleyado. Excited din yung mga writers na to dahil syempre big deal sa kanila, malaking star kasi malaki na siyang malaking scandal. Sa feel ko nga sa isip nila gusto nilang ipabagsakin si parang naasa silang sa success ng ng bata, gusto nila pabagsakin. Gusto rin nila yung kumita rin kasi sila una makakapag-release ng ng story. So, at nanggigil nga ako sa bigla sila nagugas kamay sa dulo dahil hindi nila ina-expect na yun ang magiging response ng mga tao. Well, ako naman, kung mayroon dyan may kasalanan is yung mga naunang nag-publish ng article na hindi nagpa-fact check. Mali-mali yung mga sources, mali-mali yung mga dates, mali-mali yung mga Kasi nga, gusto nila unahan eh. Yun ang nangyayari. Unahan na lang ang mangyayari. Tapos, ito naman, mga vloggers, nag-try na i-contact tong sila pero dahil nga magulo yung sitwasyon, hindi na nila nahintay yung consent or interviews with the persons involved. Ang balak pala nilabas kasi nila yung article. Ang balak pala kasi nila Manti, i-reveal, sila magre-reveal. Ngayon, nakatunog tong mga writer na to na i-reveal ni nila Manti. Inunahan nila, ayaw nilang maunahan sila sa story. Habol talaga nila mailabas yung story. So kahit itong mga vloggers, hindi rin naman masasabing nakatulog. Pure yung intention nila. Kasi alam naman natin ang panahon yung clickbait eh. And syempre, ito ESPN, ito lang sila. Let's face it, may intention talaga sila na kahit sabihin natin maghugas kamay sila, yun yung hinahanap nila, yung clicks, yung maging viral sila. And yung title pa lang nakalagay, Manti's dead girlfriend is a hoax. Ganon. So, dun pa lang sa title parang sinasabi na lang, sinungaling si Manti, ganito, ganyan. Tapos, ito naman media, di na kami nag-fact check. Siyempre, gusto nang i-switch yung blame. Ngayon, binalik ngayon kay Manti, baka itong bata kasabwat. Which is, yun nga, naka-apekto na nga sa buong karir ni Manti. Sa magiging karir ni Manti. Ang pinaka naka-apekto dito, bukod lang din sa kasabwat, inisip nila yung sexuality ni Manti. Oo, laging yun ang malaking bagay sa kanila. Bago sila makapag-decide kung sasalin nila si Manti, gusto nila malaman, bakla ba to si Manti o hindi. Parang big deal sa kanila ng time na yun eh. Kasi nga, masculine sport ang football yun. Tinitingnan nga kasi as leader si Manti. Ngayon, dahil dito sa nasira yung pangalan niya, na nagkaroon ng doubt sa sexuality niya, di na nila may isip na pwedeng maging leader to. Wala nang susunod sa kanya. Ganun.
And yun yung nakakalungkot na dati parang iniisip siya na sa first draft and napunta siya sa second in pang 38. 38, oo. Isa po nakaka-visit dito, si Naya. Hindi siya lang siya, parang feeling niya, gusto niya lang niya mag-inspiration sa mga kapwa katulad niya. Di siya na guilty na nakasira siya ng buhay ng iba. Kasi hindi naman sila nagkita in person din eh. Ang tingin kasi ni Naya, doon sa naging experience niya is a way para maging true to her or himself. Pero ang may pinakamabigat na sa ending is itong si Manti. Kasi nga, ang dami niya ngayon kailangan i-prove. Yung mga nagbubusa kanya, mga bashers niya, pati mga cartoonist. Nawala yung ginawa na nga siya ng confidence maraming niya. memes. Nawala rin yung confidence sa sarili niya. Parang tuwing nagkakaroon siya ng anxiety attack na. Anxiety attack habang nasa game. ring. Yes, So, yun, hindi na siya makapaglaro ng maayos. So, dahil dito sa ginawa niya, dahil wala nang tiwala yung mga tao sa kanya bukod sa nare-realize din niya na wala rin siyang tiwala sa sarili niya. Hanggang sa nagpatulong na siya ng parang dito, ang tawag dito? Psychiatrist. And ang nangyari din is sumabog do sa media. Kumbaga, kinompronta din tong mastermind. Ganyan. Yung nagalit pa sa nabisit na nasal pa si Naya na nirelease ni Manti yung voice recorder. Syempre kailangan maglinisin ni reputasyon niya. Dahil ayaw pa niya na i-release yung voice changer. Di daw napilitan pa raw siyang humaba pa raw yung kwento dahil doon sa pasaway. Tapos ang nangyari nga, parang challenge pa na ikaw ba talaga ito? So, pinakita na meron siyang ability na talaga baguhin yung boses niya na maging feminine. Kasi kahit si Manti is nagtatawagan sila eh. Female voice na naririnig niya sa tsaka, likod. Tsaka hindi lang si Manti, pati mama at papa ni Manti nakakausap. Nagpanggap siya isang buong pamilya actually, hindi lang isang tao eh. Pinasapasa tapos sinagabago-bago yung boses niya. Pati bata eh. Sabi nga naman ang kilala ni Manti, pwede na pang pang Disney. So sobrang rin, kahit si Dr. Phil na nagulat din dun sa interview na yun. Kasi nga, kumuha sila ng mga audio experts, ganyan, sinasabing dito yung boses mo, walang technology pa nung panahon na yun na pwedeng gawin yun. Then, yung pala, modulation lang. Diba? Sarili lang niya, yung talent na yun, na nagamit niya sa kalokohan. So, yun. Yun, ang nangyari nga nung, tinanong siya nung psychiatrist kung napatawad na ba niya si Morpheus, yung patubang. Si Naya, yan. Then, sabi niya, napatawad na nga daw niya. Pero nakikita naman natin talaga na napatawad niya. Tapos nung tinanong siya, nung psychiatrist, napatawad mo na ba yung sarili mo? Doon, di siya makasagot. Yun, na-realize na, na may problem din siya na sa sarili niya eh. Kasi sinisisi niya sa sarili niya. Technically, siya sumira sa career niya. Kasi sinasabi nga na iba, masyado siyang naive. Na bakit siya ilang taong na loko ng ganun. Yun, tapos naging inspirational na yung thoughts yung dulo eh, yung pero nakakalungkot, naging part siya ng top 3 worst athletes. Diba si Tiger Woods, si Lance Armstrong, grabe rin yung pipagdaanan yan, no? Yung mga yung mga memes na ginawa dahil sa kanya. Nagkaroon ng meme na Teowing kung saan may yakap na invisible girlfriend o hinahali ka ng invisible girlfriend. Parang napaka-insensitive naman. Yun, tapos naging inspirational na nga. Pero bilib talaga ako sa ugali ni Teo eh. Yung tawag dito, yung napaka niya. Pa rin, wala siyang kayabang-yabang sa sarili, yung na kayang-kaya niya magpatawad kahit ganun yung nangyari sa kanya. Hindi lang yun. Nakita natin dito habang kinikwento niya yung di ba? Talagang in love siya dun sa seryoso yun. Dahil dun sa mga text, dun sa kumbaga, in a way, naniwala siya. Dun sa text o dun sa mga chats.
So, ano yung lesson na mapupulot natin dito? Ikaw ba? Double check mo muna kung tunay na tao yung Tunay na tao ba yung girlfriend mo? Check. Oh, tunay na tao yun. Tunay na tao. Patunayan mo na. Oo. Yun, wag agad magmaniwala sa mga scam, mga text na yan, kung sino man yan. Kilalanin nyo muna yung kung sino man yun. Tsaka wag maniwala kung may nakakausap kayong bago niya, ipapakausap lang sa iba eh. Oo, lalo na yung mga ito lang natin nakilala o kaya through online lang, tapos hihingi ka download. Dati uso yan eh. Uso din yung mga sa phone lang nakikilala tapos magjowa na ganyan. Kasi hindi pa uso yung lokohan noon. Inisip ko kasi kung nagbibigay ba ng pera si Manti kay Naya. Sa tingin ko hindi. Hindi naman yun kasi yung purpose nila sa isa't isa eh. Mas yung isa gusto mag-out, yung isa naman syempre teenager. Gusto Kasi nabisi sa nabisi college. sa career. No time sa romance. Yeah. And yun yung nakakalungkot. And ang lesson para sa mag-fact check. Wow, fact check talaga yan. Dito talaga nakita yung pagiging pag yung media. Oh. Maging sigurista. Yes. Totoo yan, totoo na yan. Hindi parang yan eh. Maging sigurista ka kasi ikaw rin yung magsasuffer pagka nagkamali ka ng decision eh. Yun. Tapos nakita ko nga pala yung profile ni Manti ngayon. Mayroon na rin siyang asawa at anak. Oo, may Kaya siya. naka-move on na. Naka-move on na. Pero yun yung nga, career niya, sana yung pwede niya naging career kung hindi nangyari sa kanya doon. Ay, sabagay, may limitado lang sa di ba? Sa football career, parang ilang taon lang pwede. Sa career, wala na ata, hindi na ata siya footballer ngayon. Pero yun nga. Retired na. Hindi rin masyadong naging maganda yung career niya. Hindi siya naging pro after ng college. Pero magaling talaga siya, sa totoo lang. Sayang. Sayang yung niya. Yun. Wag na nating sisihin si siya, pangalan na? Naya? Si Morpheus na naman. Si Naya, siguro dahil nga rin sa identity crisis niya. Kaya nagawa niya talaga. Pero kumbaga, kung gagawa tayo ng isang bagay, pag-isipan mabuti. Kasi lalo na sa panahon, ito pinag-usapan natin 2012. Lalo ngayon, 2022. Naman, sangkatutak ang poster na yun. Hindi lang sangkatutak ang poster, ang dami dyan nagtitrip lang. Oh. To the point na boboto o maniniwala sa sabi-sabi dahil trip lang nila. At marami dyan binabayaran para mang-trip. Yes. Man-troll. Yan. Dapat nga yata, parang dapat mag-grow up. Yun, matuto rin kayong huminto kung nakikita nyo talagang hindi na maganda. Kasi nangyari kay Naya, dire-diretso siya eh. Oo, nag-enjoy siya eh. Oo, akala niya hihinto na siya pero hindi, ayoko pa, gusto ko pa. Oo, sarap paglaruan itong boylet na to. Yun yung napakamaling ginawa niya. And di ako agree na doon sa statement niya na naging outlet niya para makapag-out. Hindi. Maraming paraan na mas courageous at ito hindi ko masasabi isang magandang example. Ang hindi ko maintindihan dito, tumagal ng gano'ng katagal tong gano'ng katagal na trending yung pangalan ni Linay. Pero hindi na hindi man lang na-realize. Months lang na nag-trend dahil dun sa pag-announce niya na nung namatay nga. Doon natin talaga ni-realize na hindi pa ganun ka yung internet dahil wala man lang nakapagsabi sa tunay na may-ari na, uy, ginagamit yung picture mo. Parang in-interview pa siya at sinasayang hindi siya yung girlfriend ng football player. So, yun. Akala ko nga nung una baka in the end sila pa magkatutuyan. Hindi pala. Akala ko rin Malay mo si Dayan tsaka si Den. Hindi yun hindi yun nakatuluyan niya eh. Oh. So, yun ang ating review sa The Girlfriend Who Didn't Exist. Yun. Isa lang siya sa entry do sa Untold na series. Mukhang magaganda rin yung iba. Oo. Actually, na-intriga din tayo kaya gusto natin panoorin. At i-review din natin yan sa... Masyado lang talagang, ang tawag dito, marites kasi yung mga tao. Kaya ayan, yun yung mga nagtitrend, kunyari, sa girlfriend na ganyan. Di ba? Di ba? Kaya Pero maganda tong Netflix, sunod-sunod yung mga magagandang labas niya. Trending ngayon, di ba, tong Untold, yung kay Manti. May nabasa yung
kung nung panahon na yon naging negative ang dating sa career niya, yung sa nangyari sa kanya, kung yung sitwasyon daw ba, pag nangyari sa panahon ngayon, ano daw ba ang magiging sitwasyon ni Mandy nun? Sa tingin niyo? Ay, ano na yan? Automatic bash na agad yan. Automatic, cancel culture. Cancel and baka di na siya nakapasok sa NFL in the first place kahit sa pang 38 siyang draft pick. Tatanggapin ba ng pag kunyari nagkaroon ng doubt sa sexualidad niya? Tatanggapin pa rin ba Hindi siya? yun yung kasi ngayon kahit paano tinatanggap na magkaroon ng mga open sexuality sa army, sa NFL. Pero yung scandal na ginawa niya na gumawa ng hoax, hindi na siya magkakaroon ng time na magpaliwanag niyan. Kung ngayon yan nangyari, automatic panigurado tanggal na siya sa Notre Dame nun. Mabilis yung takbo ng ngayon. Iba na kasi panahon ngayon, unlike 10 years Ay, ago. mali pala ako ng hindi pala dulo yun. Merong season 1 ang Untold na hindi pa natin napapanood. Yung season 2, ang start ay itong Girlfriend Who Didn't Exist. Tapos, dalawang parts yun eh. Season 2 yun. Tapos kasama doon yung The Rise and Fall of End 1 sa August 23 to, next week. Tapos Operation Flagrant Foul, yung yung sa may sa mga referee to ng NBA. August 30, every week to and The Race of Century, September 6. Yeah. So re-review rin natin. Yung mga abangan natin. May nabasa niya ang comment na worse daw yung sitwasyon ngayon pag nangyari ngayon dahil noon, pag dati, may dahilan ka pa bakit ka naloko. Ngayon, dahil pwede ka na mag-search, madali na mag-search, tangingots mo na lang daw pag naloko ka pa. Totoo. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin today and huwag niyo pong kalimutan ilagay ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmediaph. Meron din kaming Instagram, instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming isa pang Facebook, facebook.com/fpsmedia.nca. Meron kaming YouTube, Twitch, at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/@fpsmediaph. Susundan ba ako ng ating Hindi. At syempre meron tayong website, www.fpsmediaph.com. Inunahan tayo. Ayun, maraming tayong article doon. Yan. Totoo na ba yan? Totoo ka ba? Yun, maraming salamat po. Kita sa next natin review natin ng Spoiler Alert. Bye-bye! Bye-bye!